Hindi yung pera. Hindi yung pagbibigay. Ang tinitignan ng Diyos, yung puso ng mga mananampalataya. Kung pera lang, hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. May pera ang Diyos. Ang lahat ng nakikita mo, pagmamayari ng Panginoon, ang nakikita ng Diyos sa iyo. Kaya kakaiba ang La Loma Baptist Church when it comes to mission, yung pagbibigay nyo sa puso. Nagpapasalamat muli sa opportunity na makabalik po sa La Loma para mag-share ng Word of God. Pero before po na sa ating mensahe po, nais ko lang pong pasalamatan po yung ating lahat po ng mga members, especially po si Pastor Ramil, at sa lahat po ng mga prayers and financial na help, no? At especially po sa ating doctors, si Dr. Rabing and Doc Arvin, ano? At nakalabas na po si Mrs. ko sa hindi sa kulungan, sa hospital, last Friday pa kasi Wednesday nung siya po yung naoperahan, talagang gusto niya nang makalabas, ano? Ayaw niyang tumagal sa hospital. So by the grace of God, siya po ay nakalabas po ng Friday ng afternoon, no? At ngayon po ay sa biyaya po ng Panginoon, siya po ay naglalakad-lakad na rin po sa church. And gusto na niya lang bumalik sa soul winning, pero sabi ko wag muna, ano? At yun ang kanya laging iniisip, ano? Yung mga hawak-hawak niya pong place, kasi meron po silang place na GNC, so sila po ay nagtuturo. So by the grace of God na siya po ay unti-unting nakaka-recover. So once again, church, salamat po sa prayers and financial na help po ninyo. So medyo kinabahan lang ako, ano, itong February, Doc, kasi nung tinignan ko, saktong 8 years, and then February din, nung namatay si Sister Joyce, kung naalala nyo, ano? And then nung binilang ko, 8 years na rin pala kami ni Mrs. ko ngayon. And then naoperahan din siya ng February. Sabi ko, grabe yung kaba ko, no? So, hindi naman ako naniniwala sa malas, ano? Pero ang inisip ko, parang wala akong swerte sa pag-ibig, ano? Pero joke lang po, mga kapatid, ano? Okay? Sige, so ako po ay hinilingan ni Pastor Ramil na mag-share ng Word of God. At ngayon ay andoon po si Brother Joben, nagpalit lang kami, ano. So sabi ko dapat si Brother Joben ay dito na lang. So ano po dapat mag-i-end ng service? 10:30, ano po? Sa church po namin ay hindi pa sila nagsisimula kasi 9:30 kami. Kaya hindi ko alam yung time. Okay, sige po. So, since ang atin pong approaching na event po this February and March ay mission, kami rin po ay magre-renew ng aming commitment po sa mission this coming February 23. So, ang atin pong tema or ang atin pong mensahe po is about mission. Amen? Parang wala na kayong Amen po ba? Amen. Sige po, so tayo po tumay lahat. At buksan natin sa Numbers chapter 13, verse 33. So I think familiar na kayo dito po sa story na ito nung inutusan ni Moses, no, si Caleb, na mag-spy. At ito po yung kanilang naging tugon dito po sa bagay na ito sa pag-spy. So sabi po sa verse 30, sabay-sabay nating basahin ang verse 30, ready, read. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Okay, so kung makikita ho natin, si Caleb ay meron ho silang confidence. Amen?
no? Na meron ho silang, kumbaga, they are well able, sa pag-conquer dito po sa land of Canaan. So let's pray. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat, Lord, for this wonderful day. Alam namin, Panginoon, na napakadaming mga difficulties ng bawat isa, but we are still, Panginoon, na nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong dakilang pangalan na kayo, Lord, ang amin pong kasama, Lord, at hindi niyo kami iniiwan. Salamat, Panginoon, for the good health and safety po ng bawat isa. At muli, pagpalain niyo po ang aming pastor, Pastor Ramil, and ang kanyang family, na patuloy niyo po silang gamitin, Lord, para mag-minister dito po sa Laloma Baptist Church. Especially, Panginoon, ang lahat po ng mga members ng church na ito ay patuloy niyo pong gabayan at ingatan, Lord. Dalangin po namin na ang aming puso, Panginoon, ay nakafocus pa rin sa Great Commission, Lord, at magkaroon kami ng totoong pagmamahal sa mga kaluluwa ng tao at ganoon din sa mga missionaries. Panginoong Diyos, ako rin po'y gabayan nyo. Bigyan niyo po ako ng wisdom at gamitin niyo, Lord, muli ako sa pulpito na ito para maging pagpapala lamang, Panginoon, sa lahat po ng mga nandito. Once again, we bring back all the glory and honor to you, Panginoong Diyos, in Jesus' name. Amen. Sige po. Tayo po'y makakaupo na. So, ang atin pong mensahe po ay pinamagatang, yan din yung sinabi po ni Caleb, we are well able. Amen? Okay? We are well able. Okay? So, gusto ko lang maintindihan po ng bawat isa, no? Walang Christian o walang totoong ligtas at walang church na unable. Amen? Okay? Naniniwala po ba kayo? Tignan natin sa Acts 1:8. Acts chapter 1 verse 8. Sabi dito sa Acts chapter 1 verse 8. So alam ko na memorize yun na yan. Sabi dito, but ye shall receive power. So ano yung tinanggap natin? Kapangyarihan. Amen? Okay? So anong kapangyarihan na ito? Ito yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Okay? And after that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So kagaya po ng sinabi ko kanina, anything or anyone na may power are able or well able. Amen? Okay? So walang Kristiyano, walang church na unable. Yan man ay batang church, yan ay matagal na church. Kung nandyan ang Panginoon, nandyan yung mga saved, nandyan yung mga Kristiyano, they are able or well able Christians. Amen? Okay? So, mula sa ating pastor, kay Pastor Brown, at naging kay Pastor Estipona, kay Pastor Toquero, at sa present ngayon, under the leadership ng ating pastor. So, alam naman natin na ang dami na hong achievement. Amen? Okay? Maraming mga accomplishment. Marami ng mga, kumbaga, napatunayan po ang Laloma Baptist Church. Okay? At ang Laloma Baptist Church ay hindi lang ho ito able church. This church is well able. Amen? Agree ba kayo? When it comes to mission, this church, ang Laloma Baptist Church ay hindi lang ho able church when it comes to mission. Ang Laloma Baptist Church ay well able when it comes to missions. Amen? Okay? Merong tatlong kategorya yan eh. Okay? May mga churches kinakaya. May mga churches, kumbaga, kinakaya nila yung mga project nila. Ibig sabihin, kumbaga, yung mga bagong mga churches, okay, mga bagong Kristiyano, talagang nandyan pa sa kategory ng, kumbaga, kinakaya minsan, And may mga churches naman na
na talagang kaya na. Okay? Yan yung may mga medyo matagal ng Kristiyano, matagal ng simbahan. Pero I believe this church, hindi nyo kinakaya. This church, hindi nyo kaya. Ang church na ito, kayang-kaya. This church is well able when it comes to mission. Okay? Parang ayaw nyo maniwala, ano? Okay lang ba kayo? Okay? Ninenervyos ako pag hindi kayo nag-amen Nakaka-nervyos, ano? So, ulitin ko, may mga church talagang kinakaya. No? May mga church na kaya. Pero by the grace of God, no, sa biyaya po ng Diyos, sa kabutihan po ng Diyos, ang church na ito, hindi nyo lang kaya. Hindi nyo lang kinakaya By the grace of God, no, ang church na ito ay well able. At sana makita ng bawat mga members, okay? Makita sana ng bawat mga mananampalataya na that this church, hindi nyo lang kinakaya, hindi nyo kaya, but ito'y kayang-kaya na. Kayang-kaya. That's why ang inyong team is very perfect sa inyong situation ngayon. That this church ay well able when it comes to support mission. May mga churches ngayon, pahirapan Okay? May mga ibang churches, yung mga pastor, lumuluhod talaga lumuluhod talaga. Kumbaga, ginagawa yung best nila. Ginagawa yung kanilang mga kakayanan para ang mga church, ang mga member ng mga churches, o mga members ng mga churches, ma-encourage to support mission. Ang hirap pagbago yung church. Kasi ang mission hindi nila alam. Yung mission, mga kapatid, imbis na suportahan, kini-question pa. Ibang usapan, pag ang church na to, kayang-kaya, pero at the same time, kini-question mo pa yung mission. Malaking problem yan. Amen? Sana magising ho tayo, mga kapatid. Aloma Baptist Church. Sana malagay tayo sa isang reality na ang sitwasyon ng Laloma Baptist Church ay well-able church. Well-able church. No? So, parang ganito lang kasimple, mga kapatid. Ang 5 years old, normal na pagbuhatin mo ng 5 kilos, medyo mabubuhat pa niya yun, o 1 kilo. Pero kung 20 years ka na, hindi mo kayang buhatin ng 5 kilos, abnormal ka. Nakikita niyo po yung logic doon? Naintindihan ko yung mga bata, pagbuhatin mo yan ng half kilo, yes, kayang-kaya po yan. Pero 20 ka na, ang kaya mo lang buhatin 5 kilos, abnormal ka. Ang church na ito, mga kapatid, hindi dapat abnormal. Hindi lang kayo dapat nagbubuhat ng 5 kilos. Hindi lang kayo dapat nagbubuhat ng 2 kilos. You're well-able church. Ang church na ito ay kayang magbuhat ng anumang bigat o anumang kilos. Amen? So we are well-able. Number 1 is, ulitin ko po, hindi aksidente na ang church na ito ay well-able. Alam ng Diyos yan. Walang aksidente na ang church na ito ay well-able. Plano ng Diyos, kalooban ng Diyos na ang Laloma Baptist Church, well-able. Naalala ko po, mga kapatid, nung ako po pagdating ko sa Laloma, siguro way back 2003. Yan, mga 2003. So, hindi ganito yung Laloma Baptist Church. Naabutan ko po yung commitment ng Laloma talagang mababa pa. Pero habang tumatagal, habang tumatagal ang mga mananampalataya ay nagtitiwala sa Diyos. Habang sila ay nagtitiwala sa Panginoon, pinagpapala ng Diyos hanggang naabot yung ganitong amount sa mission. Alam nyo, nakita ko ang pagkilos ng Diyos sa mga mananampalataya ng Laloma Baptist Church. Talagang nakakamangha. May mga family dito dati na
Ang sasakyan lang is, yung, di ba may diturbo? Yung iba may ditulak eh. Kumbaga, hindi pa talaga ganito, ka-well-able ang Laloma Baptist Church many years ago. Pero sa pagdaan ng mga araw, sinabayan pa ng mga mananampalataya na nag-step forward sa kanilang faith. Kaya po narating po ng Laloma Baptist Church na kayo po ay well-able church. Well-able church. So number 1 is, we are well-able. Bakit ginawa ka o ginawa ng Diyos ang church na ito na well-able? The first point is, we are well-able, number 1 is to make a difference in mission. That's the first thing na dapat nating makita, mga kapatid. You are well-able, church, to make a difference when it comes to mission. Yearly dapat nagiging kakaiba. Okay? What makes a difference for every churches, mga kapatid, hindi po yung ability to give. Hindi po yung abilidad sa pagbibigay, pero yung tinatawag na heart to give. Yung puso. Nagiging kakaiba ang Laloma Baptist Church when it comes to mission, hindi sa binibigay ninyo, kundi yung puso ng mga mananampalataya, yung mga puso na handang magpagamit sa Panginoon. That's why ang Laloma Baptist Church ay kakaiba when it comes to mission. Hindi yung pera, hindi yung pagbibigay. Ang tinitignan ng Diyos, yung puso ng mga mananampalataya. Kung pera lang, hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. May pera ang Diyos. Ang lahat ng nakikita mo, pagmamayari ng Panginoon, ang nakikita ng Diyos sa iyo. Kaya kakaiba ang Laloma Baptist Church when it comes to mission, yung pagbibigay nyo sa puso. Tingnan natin sa 1 Samuel. 1 Samuel chapter 16 verse 7. 1 Samuel chapter 16 verse 7. No? Sabi dito sa verse 7, "But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him, for the Lord seeth not as man seeth." Minsan, tuwang-tuwa tayo na ang giving ng misyon ay nag-i-increase. Amen? Minsan talagang yung heart natin, kumbaga, sobrang saya kasi na-reach ang ganitong amount. But please listen, hindi lang sa giving tayo tinitignan ng Diyos, but sabi po sa verse 7, "For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart." Alam niyo ba, mga kapatid, sa bawat pagbibigay natin ng commitment natin sa Panginoon, hindi niya tinitignan kung ano yung ibinibigay mo. Tinitignan ng Diyos kung paano tayo magbigay sa ating misyon. So, you are well able, church, to make a difference in mission. Alam nyo, kami mga bago-bagong mga churches, never kaming sasabay at hindi mangyayari yon. Pero kaming mga maliliit na churches, kaming mga bata-batang simbahan, we are expecting Laloma Baptist Church to make a difference in mission. Why? Because this church is well-able church. Okay lang ba kayo talaga? Pambira. Tingnan natin ulit sa Mark 12. Okay? Pakisabi kung time na po para stop tayo agad. Mark chapter 12. Tingnan natin. Mark chapter 12 verse 41 to 44. Ito po yung familiar story
about sa two mites. Okay? Mark chapter 12, verse 41. 41 hanggang 44. Sabi dito sa 41, okay, and Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast money into the treasury. And many that were rich cast in much. Okay? Yung mga mayayaman talagang todo bigay sila. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. And he called unto his disciples and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow, ito ang napansin ng Panginoon, hindi yung mga mayayaman nagbigay. Ang kapansin-pansin na nakita ng Diyos, nakakaiba, itong widow woman na nagbigay ng 2 mites. Ano sabi dito? That this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. Sabi dito sa verse 44, For all they did cast is of their abundance. Mga kapatid, madaling magbigay pag sobra. Madaling magbigay pag alam mo na talagang ang dami mong sobra. Kaya sabi ng Diyos, sabi ng Panginoong Kristo, no, sa kanyang mga disciples, itong widow woman na ito, ang mas maraming naibigay kaysa sa mga mayayaman na nagbigay. Okay, huwag niyo po may misinterpret. Alam ko mga kapatid, ang church na ito talagang maraming mga mananampalataya, you are blessed financially. Kaya hindi ko sinasabi na porket si ganito ang nagbigay, siya na yung pinapaboran ng Diyos. What I am saying, you have to make a difference in giving. Ulitin ko po, madaling magbigay pag sobra. Pero kung sakto lang yung pera mo, the question is, magbibigay ka pa rin ba? Magbibigay ka pa rin ba? So alam niyo po sa mission, walang kompetisyon. Walang kompetisyon. Wala tayong padamihan. Hindi palakihan ng giving. Walang kompetisyon sa mission. But it is, ang pinakamahalaga, your intention. Your intention sa pagbibigay sa mission. Minsan, nagbigay ka nga pero masakit ang kalooban mo. Minsan, nagbigay ka nga pero kine-question mo. Minsan, nagbigay ka nga pero ang dami nating mga ginagawa pang mga question. Alam niyo po mga kapatid, ang mga missionaries, okay? Kasi siyempre marami rin akong mga kilalang mga missionaries, mahal nilang puntahan o gustong-gusto nilang puntahan ng La Loma Baptist Church. At including po sa mga Bama churches. So hindi ko sinasabi na ang La Loma, ang Bama is mas angat sa iba. I'm not saying, hindi ko sinasabi po yan. Ulitin ko po, hindi tayo nagkukompetisyahan. Ang sinasabi ko, bakit ang mga missionaries ay gustong puntahan ng La Loma, gustong puntahan ng mga Bama churches, because sa mga churches na ito, they make a difference in mission. Maraming mga great churches. Kaya wag nating ma-misinterpret yan. Ayoko silang i-discredit. Maraming mga magagaling na churches, maraming mga magagandang churches. Ang sinasabi ko lang, ang maraming mga missionaries, gusto pag narinig ang La Loma, pupuntahan yan. Pag narinig ang Bama, pupuntahan ang mga churches na yan. Ano ang mga motivation nila? Anong nag-attract sa mga missionaries natin? Ang La Loma Baptist Church, ang mga Bama churches, mga kapatid, we make a difference in mission. Bakit ko alam yan? Umikot ako sa buong Pilipinas para mag-deputize. Ang dami kong mga bad experiences. Biro nyo, sa dami naming missionaries, after the service,
Sinabihan ako ng pastor, Brad, halika, susuportahan ka namin pag may sobra. Anong feeling mo? Ha? Pero mo, lahat sinuportahan. Walang sobra, kaya hindi ako nasuportahan. Alam nyo, buti na lang, hindi ko naalala yung pastor na yon. Ang bait ng Diyos. Hindi ko naalala yung church na yon. Pero ang naalala ko, yung words na sinabi niya, Brad, susuportahan kita pag may sobra kami. Ang sakit nun, ha? Buhay pa naman siguro yung pastor, amen? Kaya yung mga missionaries, mga kapatid, ang daming mga pinagdadaanan yan sa deputation. Kaya ang La Loma Baptist Church, pinupuntahan ng mga missionaries. Bakit? Lahat ng mga missionaries na pumupunta dito, welcome! Welcome! Biro nyo, meron akong isang church na pinuntahan. Ang laki ng gastos ko kasi eroplano pa eh. Nilapitan ko yung assistant. Kasi ayoko masayang, gusto ko i-present yung prison ministry. Sabi ko, ito pastor, ako si ganito. Si pastor mo mismo nag-invite para i-present yung ministry. Sabi niya sa akin, okay, sige Brad, dyan ka lang, mamaya na. Ang inaasikaso niya yung mga big shot. Ako, small shot, pa-shot, ano nga lang eh. Dumating yung pastor, tinawag niya yung assistant niya, Brad, halika. Missionary mundo rin to. Bigyan mo ng ano yan, schedule. Kung hindi pa ako nakita ng pastor na yon, wala akong naging schedule. Eh, ang malaking problema doon, ang laki ng gastos mo, hindi ka pa nakapag-present ng ministry mo. Ha? Kaya alam niyo mga kapatid, kaya mahal na mahal kayo ng missionaries kasi ang mga missionaries, mahal na mahal nyo. Mag-amen naman kayo pambihira, parang ayaw nyo talaga eh. Ha? Kaya gustong-gusto ng mga missionaries nandito sa La Loma Baptist Church. Bakit? Well accommodated sila. Hindi sila pinagtatabuyan. In fact, mga kapatid, walang missionaries na hindi namin sinusuportahan. Hindi na nila kailangan pumunta ng church namin para mag-raise ng support. Automatic, lahat ng sinusuportahan ng La Loma Baptist Church, ang church namin, sinusuportahan namin sila. Ngayon may additional ulit na 21 missionaries. Isasama namin ulit yan. Minsan kinakaya, pero by the grace of God, nandyan ang grace ng Panginoon, kaya. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, kayang-kayang magsuporta dahil ang biyaya ng Diyos sapat sa lahat. That's why mga kapatid, you are well able to make a difference. You are well able to make a difference. So anong pinagkaiba ng La Loma sa iba? Okay? Ito, ang pag-ibig ng church na ito para sa mga missionaries. Alam niyo mga kapatid, sabi ko sa inyo, nakita ko kung paano nag-grow, lumaki ang church, naging well-able ang church na ito. Isa lang po ang dahilan. May pagmamahal ang church na ito sa kaluluwa. Mahal niyo ang kaluluwa. At dahil sa pagmamahal sa mga kaluluwa na yan, may pagmamahal kayo sa mga missionaries dahil ang mga missionary na ito ang umaabot sa mga kaluluwa na sa iba't ibang lugar. Amen? We are well able to make a difference in mission. I hope patuloy lang tayo nagiging kakaiba. Amen? Kasi minsan, mga ibang mga churches, gumagaya na eh. Naggagayahan ba? Walang masama sa paggaya, pero dapat ang ginagaya mo yung tama. Di ba? Pag nangungopia ka, ang kopyahin mo yung tama. Huwag yung mali. Di ba, mga students? Warning po mga kapatid. Maraming churches na ang inalis na ang missions program. Nag-focus na sa building. Nag-focus na sa sasakyan. Nag-focus na sa mga material na bagay. Nawala na ang desire na magsuporta ng misyon. At sana ang La Loma Baptist Church hindi magaya na ang focus ay material na bagay.
Sana you are well able to make a difference in mission. Ha? Sana wag gumantong sa Laloma Baptist Church na wala na sa missions program, na ang mission ay nagiging light na lang, ang mission ay second priority na lang. Mga kapatid, bumaba si Jesus, isa lang ang kanyang mission, to seek and to save that which was lost. Isipin mo na lang, naligtas ka because of mission. At marami pang dapat maligtas dahil magsusuporta ka ng mission, magsusoul winning ka, magpapatuloy ka, and to make a difference in your Christian life. Minsan kasi gayahan eh. Nakakuha ka lang ng idea, isa-suggest na, Pastor, ganito, mas maganda nito. Until such time, minsan, ang mission ang naapektuhan na. Kapatid, kung gusto nyong patayin ang Laloma Baptist Church, simple. Stop supporting mission. Wala na nag-amen. Uy, uulitin ko, kung gusto nating patayin ang simbahan, alisin nyo ang soul winning. Alisin nyo ang pagsuporta ng misyon. Ganyan kadali, patayin ang church. Pero praise God, wala na sa isip ni Pastor Ramil yan. Praise God, wala sa isipan ng Laloma Baptist Church yan. Why? Because you are well able to make a difference in mission. Number 2 na tayo. Wala nag-amen eh. Nakakabahan ako talaga eh. Inom muna tayo. You are well able, mga kapatid. We are well able first to make a difference in mission. Siya nga pala, mga kapatid, no? Ang dami kong mga nadaanang churches. Ikta-iktarya ang lote. Ang daming ari-arian. Pero isang missionary letter, wala. Alam niyo ang membro? 50. Pero ang church, more than 50 years. Anong tawag doon? Dead church. Patay na simbahan. Second thing, we are well able to make a difference in mission. Number 2, we are well able to move forward in missions. Amen? To move forward in missions. Sa Tagalog, abante lang, amen? Uy, abante lang. Ano ang other word for forward? Usad, amen? Sumulong. Baka kasi huntingin ako eh, amen? Mahirap nang mahunting, mga kapatid. Kaya ang gamitin natin ay umusad, amen? Umusad tayo, mga kapatid. You are well able to move forward in missions. Exodus chapter 14, verse 15. Exodus chapter 14, verse 15. Anong sabi dito sa verse 15? Sabi ng Panginoon kay Moses, And the Lord said unto Moses, sinabi ng Panginoon kay Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel. Speak unto the children of Israel that they go forward. Ang tanong, bago tayo pumunta sa ating pinaka-mensahe, saan ka umuusad, kapatid? O saan ka umaabante, kapatid? Saan ka umaabante sa Christian life mo? Baka may mga members dito sa church, baka may mga tao na nandito sa church ngayon, nasa Christian life ka nga, mayroon kang Christian life, pero umaabante ka with bitterness. Umaabante tayo, umuusad tayo sa Christian life natin, pero hindi natin na-enjoy yung Christian life natin because mayroon tayong sin sa buhay. So,
Kinakailangan natin i-check yung ating mga puso. I-check natin yung ating mga Christian life. Saan ka ba dapat? Saan ka umaabanti ngayon? Saan ka umuusad sa Christian life mo? Alam niyo po mga kapatid, ang isang mananampalataya na maayos, umaabanti yan, umuusad yan sa pagsuporta ng mission. Okay? So move forward, sabi ng Panginoon kay Moses. Speak unto the children of Israel that they may go forward. No? Alam niyo, minsan hindi madaling umabante. Tama po ba? Hindi madaling umusad. Okay? Alam naman natin yung mga Israelites, sa harap nila may malaking dagat, sa likod nila mayroong humahabol na mga Egyptians. So ano ang gagawin po nila? Anong sabi ng Panginoon? Speak unto the children of Israel that they go forward. Alam niyo po mga kapatid, sa Diyos walang imposible. Pag sinabi ng Diyos, abanti lang, umusad lang, umurong lang, God will always make a way. Minsan mga kapatid, na-reach na yung 1M. Pastor, hindi na kaya yan. No, a well-able church can move forward. Okay, kung kami mahirap. Kung kami, sabihin ko sa church namin, okay, ang goal natin ngayong church, 1M. Maraming tatawa. Expected yan. Kasi yung church namin, 3 years pa lang as a church, at ang marami pang mga dapat namin ituro. Pero ang Laloma Baptist Church, well-able church. Ang 1M na yan, you can go forward for that 1M. Nalalakihan na ba kayo dyan? Ako nalalakihan pag kami ang mag-commit. Pero ang Laloma Baptist Church, ang 1M maliit. Uy, mag-amen naman kayo. Kahit lang konti. Speak unto the children of Israel that they go forward. Hey, you are well-able church. You are well-able church and you can move forward in missions. Alam niyo po mga kapatid, ang Laloma Baptist Church may ability to give. May ability to move forward in mission. Hindi dahil sa maraming mayayaman dito. Please take note. Hindi dahil maraming mga mayayaman sa Laloma Baptist Church, kaya kaya niyong mag-go forward. You can move forward. Bakit? Yung faith ng Laloma Baptist Church na patunayan na ng Panginoon. Lakas yun naman ang amen nyo. Parang ayaw niyo maniwala eh. Okay pa ba kayo? Uulitin ko po mga kapatid, hindi dahil maraming mayayaman sa simbahan na ito. Ito'y dahil po, ang inyong pananampalataya napatunayan na. Yan ang totoo. Kasi kung mayayaman ang gustong gamitin ng Diyos, marami po ang kayang gamitin. Pero dahil ikaw ang ginagamit ng Diyos, kasi ang faith mo na-prove na, proven and tested na ng Panginoon. Oy, mga kapatid, sana maintindihan nyo po ganito. Naabot nyo na ang pinakamataas, pero mayroon pang magagawa ang Diyos. Please do not limit God. Kinakailangan hanggat nandito ka sa mundong ito, hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon, Laloma Baptist Church, go forward in mission. Well able po ang Laloma Baptist Church. Kaya mga kapatid, ngayon pa na na-reach nyo na yung ganyan,
Atras pa ba tayo? Parang yung isang runner ba? Tumakbo ba? Ang bilis, 100-meter dash. Pagdating ng 99 meters, napagod, bumalik, ang bilis ng balik niya. 1 meter na lang para ma-reach siya yung finish line. Umatras pa. Mga kapatid, you are well-able church. Ngayon pa, atras pa ba tayo? Uy, mag-amen naman kayo, mga kapatid. Ang dami kong Mission is not just about money, but mission is all about your faith in God. It is all about your faith in God. Alam nyo, paglipas ng maraming taon, ang trending ng La Loma Baptist Church, yearly, tumataas. Naalala ko mga kapatid, talagang hundreds pa lang. Okay? Until such time nung kinuha ng Panginoon si Pastor Toquero, okay? Yung mission, umaabanti lagi. Umaabanti lagi. Ang tanong, kaya ba ng La Loma Baptist Church na lumampas sa 1M na yan? Pina-assess ni Moses I-assess mo yung Canaan. Canaan pala. Canaan, right yun. Canaan. Anong report ni Caleb? We are well able. Sana ang bawat kaisipan ng bawat mananampalatay ng La Loma Baptist Church, Lord, we are well able and we are well able to go forward in mission. Sana wag kayong ito mga kapatid, ang prayer ko po, wag kayong mag-stay sa 1M. Wag kayong mag-stay sa 1M. Maraming pwedeng gawin ng Diyos. Kung naibigay ng Diyos yung 1M, maibibigay ng Diyos yung 2M. Hanggang 1M na lang ba? Hanggang 2M na lang ba? Hanggang 3M na lang ba? Mga kapatid, a well-able church must go forward in mission. Go forward. No? Alam nyo, mga kapatid, ito yung logic niyan. Pag nasa NLEX ka, the more na umaabanti ka na at mabilis ka, the more na ang sasakyan mo bumibilis ng bumibilis. Pero pag ikaw ay preno ng preno, hindi ka uusad. Pero pag nasa NLEX ka, talagang inaarangkada mo yung silinyador ng sasakyan mo, the more na ikaw ay umaabante, the more na ikaw ay bumibilis. Mga kapatid, huwag niyong pigilan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Move forward in mission. Okay? Move forward in mission. A well-able Christian or church can move forward despite of obstacles and difficulties. Kami mga kapatid ngayon, sakto po yung aming commitment, renewal of commitment ng mission. Ang daming mga gastusin na ospital yung misis ko. Pero mga kapatid, hindi yan hindrances, hindi po yan magpipigil sa amin to go and move forward in mission. Alam nyo kasi mga kapatid, alam nyo ba maraming Kristiyano, we make excuses. Maraming Kristiyano, maraming excuses. Pastor kasi ganito, pastor kasi ganyan. Maraming mga excuses ng maraming Kristiyano. Maraming Kristyan, ginagawa nilang excuse poverty. Pastor kasi minimum wage lang ako. Ito lang ang kita ko. Mga kapatid, ang lahat ng nagsisimula ang mga malalaki, nagsisimula sa maliliit. Maraming Kristiyano, well-able, pero hindi nag-move forward sa mission. Why? Excuse.
excuse. Alam niyo po mga kapatid, dalawang klaseng reklamador sa mundong ito. Yung sobrang hirap at sobrang mayayaman. Bakit? Pag sobrang yaman ka na, takot ka nang magbigay ng malaki. May isang may isang membro. May time pa, Doc. Sigurado 10 pa lang, 10. May isang membro nag-pray. Nilapitan niya yung pastor niya, Pastor, please pray for me kasi naghahanap ako ng work para makapagbigay din ako. Lumabas siya, pagbalik, may trabaho na, amen. After a month, dala-dala niya yung tithes niya. Pastor, ito yung ko, kumita ko ng 1,000, ng 10,000. Winagayway niya yung 1K niya. Tithes ko yan. So, how many months ang lumipas? Hindi naging kontento sa 10,000 eh. Bumalik sa pastor niya. Sabi niya, Pastor, pag-pray mo na, ma-promote na ako. O sige, pinag-pray niya ng pastor niya. Tapos, after 1 week, na-promote mga kapatid. Yung 10,000 na doble, 20. Nagsweldo siya. Mayabang eh. Pastor, tithes ko na naman, 2K. Hanggang hindi siya naging kontento, mga kapatid. Hanggang sa nagpa-pray, na-promote na na-promote, hanggang sa naging 50,000, kaya pa niyang ibigay yung 5K eh. Pero mga kapatid, na-reach siya yung kanyang promotion, 1M na yung kinikita niya. 100,000 na to. Pumunta kay pastor niya, Pastor, tama ba tong tithes ko na to? 100,000. Ang laki na, pastor eh. Parang hindi na to reasonable eh. Nalalakihan na. Sige Brad, ipag-pray natin na yung sweldo mo bumalik sa 10,000. Bumalik sa 10,000. Maraming mga Kristiyano, you make many excuses. Yung iba naman, kakainin na lang namin, ibibigay pa namin dyan, kaya nga hindi pinagpapala eh. Habang buhay na mahirap ang buhay, kasi ang prinsipyo baluktot. Kaya nga nandyan ang Diyos eh. Nandyan ang Panginoon para tulungan ka na umusad, umabante, umangat sa buhay. Ang problema, ang kaisipan na maraming mga mahihirap, kakainin na lang, ibibigay ko pa. Kung mayroon kang ganyang prinsipyo ngayon mga kapatid, ito ang sabihin ko sa iyo, mananatili kang pobre habang buhay sa mundong ito. Excuse eh. Yung iba ginagamit excuse, family. Pastor, ganito, wala na kaming future eh. Unahin ko muna yung family ko. Alam niyo po mga kapatid, before kaming pumunta ng hospital, lahat ng giving inalis ko. Para safe. Para safe. Sabi ko, Panginoon, ito lang yung dala namin. Ito yung dala namin. Bahala ka na. Ang mahalaga yung misyon, lahat ng giving, iniwan yan. Alam niyo mga kapatid, nakalabas naman ng maayos. Amen? By the grace of God, nakalabas ng maayos ang message ko. Ito pa, mga kapatid, ang miracle ng mga kapatid ko. Yung church namin, wala akong expectation. Ang mga membro namin, mga kapatid, mahihirap. Mahihirap. Sabi ko, alam nyo ba yung lagi akong nagpapasaring sa kanila, sa need namin, kasi alam ko na yung church namin walang kakayanan. Mahirap magpasaring sa may mga kaya. Nagigets po ba yung sinasabi ko? Sa church namin, lagi akong nagpapasaring, I need this, I need that. Kasi alam ko, ang church namin, walang gaanong kakayanan. Alam nyo, nung Wednesday, sinend sa akin yung offering nila. Huwag kayong ma-offend, Miracle lang ito. Yung pinadala sa akin ni Pastor Ramil,
mas malaki pa yung offering ng church namin sa Sabarte. I'm very thankful, mga kapatid. Alam niyo, nung pagkasend sa akin ng member na nalikom nilang salapi, totoo ba ito? 20 young people at mga adults lang ang nagbigay ng love gift nila sa misis ko. Sabi ko, kung ang Diyos kumilos, kayang-kaya. Kayang-kaya. Number 3, move forward in mission. Pero bago po yan, mga kapatid, gusto ko lang i-share yung aming, gusto ko lang i-share sa lahat ang aming pong, may isa kaming young people sa church. Alam niyo, nung last few weeks ago, kasi sa amin, merong mga nagtitinda ng fishbowl. So halos lahat ng mga young people ay kumakain. Nagsisilabasan yung mga pambili ng mga fishbowl lang naman. May isa kaming young people na nakaupo lang sa tricycle, babae. Lahat bumibili, kumakain, pero itong young people na ito nakaupo lang. So siyempre na bilang pastor, nahabag po ako. And then sabi ko, bakit? Sigurado walang pera to. And then tinawag ko yung isang isang young people, yung isang young man namin. Brad, pinasekreto ko, ayoko kasi magbigay sa ibang young people na nakikita. Pakisekretong iabot mo to para makabili din. Hindi naman malaking pera, pero alam mo yung pang fishbowl lang. So binigay sa kanya, parang ayaw niyang ibili din. Saturday po yan. Saturday. Alam niyo, ang isang nakakamangha. Pagdating ng Thursday prayer meeting, yung babaeng ito, nakaupo sa isang sulok. May kinakalkal sa bag niya. Sa isang kamay niya may sobre. Yung kamay niya, kinukuha niya yung mga barya na naipon niyang commitment niya para ilagay sa envelope. Alam niyo itong young people na ito, mga kapatid, pumapasok walang baon. Pero faithfully, binibigay niya ang misyon niya. Hindi poverty ang magpapahinto sa iyo para umabante ka sa pagsuporta ng mission. Itong young people, mga kapatid na ito, walang suporta, estudyante lang. Madaling araw ng linggo, gumigising sila para manundo ng bata. Ano man ang situation nyo, ano man ang situation natin, we can move forward in mission. Ulitin ko po, maliit ang 1M. Sa isang katulad ng church na ito, na well-able. Okay pa ba kayo? Number 3, we are well-able to make a difference in mission. Number 2, to move forward in missions. Alam niyo ba, mga kapatid, ang mga missionaries natin, hihinto man tayong magsuporta, aabante yan. That's why number 3 is, we are well able to meet the need of mission. Hindi niyo ba alam na we are well able, church, to be a blessing, especially to all the missionaries all over the world? Kung makikita natin si Joseph, ang Panginoon pinreserve ang buhay ni Joseph. Sabi sa Genesis 45 verse 5, for the sake of time,
Sabi po ni Joseph, sabi niya is, siya pinadala ng Panginoon to preserve life. Ibig sabihin, siya ang ginamit ng Diyos para i-preserve ang buhay ng kanyang mga kapatid. At ako po'y naniniwala mga kapatid, ang church na ito ang ginagamit ng Panginoon. Ginawa ang La Loma Baptist Church na maging well-able to meet the need of mission. Hindi ang mga politiko ang magsusuporta sa mga missionaries. Hindi ang pera ng gobyerno ang susuporta sa mga missionaries natin. At hindi sila magsusolicit ng any amount sa mga government agency. Ang tamang ahensya para magsuporta sa mga missionaries ay walang iba kundi ang mga local churches. Ulitin ko ulit mga kapatid, hindi aksidente na napunta ka sa La Loma Baptist Church. At huwag mong pagsisihan na ikaw ay naging member ng La Loma Baptist Church. Dahil ang pagiging member ng La Loma Baptist Church, hindi mo right yan. It is only your privilege. Privilege ka lang. Kaya napunta ka, naging member ka dito sa La Loma Baptist Church, ang dami na mga simbahan na pwede mong piliin. Pero ang pagiging member ng La Loma Baptist Church, pribilehyo. At kung ano ang katayuan mo ngayon, ano ang narating mo ngayon, yan ay dahil sa plano ng Diyos para ikaw ay mag-forward sa mission at to meet the needs of the missionaries. Kung parang pinagpala para maging pagpapala sa iba. Ang sarap maging daluyan. Kaya take note, pag ikaw ay binibless ng Diyos, ginagamit kang channel of blessing, huwag mong ibulsa. Ipasa mo yan. Ipasa natin yan. We are well able to meet the need of mission. Alam niyo, pwede naman, ito wag ho nating ilagay sa isip natin to. Please, member of this church, Christians, please listen very carefully. Never mong isagi sa isip mo to, na pag wala ako dyan, hindi magpapatuloy ang church na yan. Na pag wala ako dyan, hindi magpapatuloy ang missions church na yan. Ang dami na pong nagsabi doon sa church namin. Ang yabang. Pag wala kami dyan, mawawalan kayo ng giving. Isa pa, malala to. Pag wala kami dyan, kukunti na lang kayo. For your information, nung nawala ang mga membro na yon, mas dumami ang member namin. Ito ulit, hindi ako naniniwala sa swerte, pero parang malas yung mga yon. Hey, tignan nyo po. Umalis ang isang pamilya. 3 pamilyang binigay ng Diyos. Yung sabihin mo, kung wala ako dyan, hindi yan lalago. Kapatid, hindi mo to church ng Panginoon to. Church ng Panginoon to. Kung wala yung pera ko dyan, bababa yung mission. Hindi. Pwedeng maraming gamitin ng Diyos to support missions. Sabi ng isang member na umalis, bankrupt na yan. Mga kapatid, nung umalis siya, ang daming pagpapala. Ang daming pagpapala. Kaya kapatid, kung nilagay ka sa church na ito at pinagpapala ka, yung pagpapala na natanggap mo, huwag mo lang ibulsa, ipasa. Ipasa yan. Alam nyo, nung hindi ko hinalo yung missions namin sa pambayad sa ospital, mga kapatid, nung inalis ko, ang dami pong dumagdag. Nakabayad kami ng hospital. Pero wala pa kami bayad kay Doc Bing. Hindi ko pa nabayaran eh. Ayaw kasi magpabayad ni Dr. Bing. Dok, kayo nang bahala kay Doktora.
Mayaman na kaman kayo, Dok, kaya kayo nang bahalang magbayad. Mayaman yan sa pag-ibig. Amen? Number 3, first is, we are well able to make a difference in mission. Number 2, we are well able to move forward in mission. Number 3, we are well able to meet the need of mission. Number 4, we are well able to magnify God in missions. To magnify God in missions. Alam niyo po mga kapatid, itong La Loma Baptist Church ay kilala po all over the Philippines. Marami nakakilala sa ibang bansa. Hindi dahil sa binibigay ninyo. Ito'y dahil naluluwalhati ang Panginoon sa church na to. Uy, mag-amen. Naluluwalhati ang Panginoon sa bawat pusong nagbibigay sa misyon. Naluluwalhati ang Panginoon, mga kapatid. The Bible says in Hebrews 11:6, anong sabi po doon? For without faith, it is impossible to please God. Napiplease ang Panginoon, namamagnify ang Panginoon, na itataas ang pangalan po ng Panginoon dahil po sa mga pananampalataya ng bawat membro ng La Loma Baptist Church. Alam nyo, ma-impluwensya ang La Loma Baptist Church. Kung gusto mong mag-deputize, gamitin mo ang LBC. Yung iba ginagamit, Cebuana, LBC. La Loma Baptist Church. Alam niyo, pag nag-deputize ako dati, anong church ka? La Loma Baptist Church. Sige, halika. Support ka agad. Hindi lang sa pangalan ng La Loma Baptist Church, ito'y dahil namamagnify ang pangalan ng Panginoon through this La Loma Baptist Church. Okay? Hindi sa amount. Hindi sa amount, mga kapatid. Hindi sa ganda ng building na to. Namamagnify ang Panginoon dahil sa pagmamahal nyo sa kaluluwa ng maraming tao. I hope, mga kapatid, nakikita po natin ngayong umaga sana na you are well able to magnify God in mission. Okay? So number 1 is, we are well able to make a difference. Number 2, we are well able to move forward in missions. Number 3, we are well able to meet the need of missions. And number 4 is, we are well able to magnify God in missions. Sana hanggang pagdating ng Panginoon, ang La Loma Baptist Church is still namamagnify ang Panginoon. Let's pray. Lord, kami po'y nagpapasalamat sa kabutihan niyo sa amin. Pinupuri ka namin, Lord, sa inyong kadakilaan. Salamat, Lord, that ang church na ito, ginawa niyong well able to make a difference, to move forward, to meet the needs of mission. Especially, Lord, you make this church well able to magnify your name in mission. I-bless you po, Panginoon, na ang amin pong invitation. Kung mayroon pong pinakausap, Lord, ang Holy Spirit, tulungan niyo kayo, Panginoong Diyos, na magkaroon po ng humble heart this morning. Pagpalain niyo po ang bawat isa. In Jesus' name, amen.